Alas 6:42 ang ating oras. Makibalita nga tayo sa Kongreso, lalo na doon sa ginagawa nilang hearing, may kinalaman sa mga fake news, Tina. Grabe talaga ang mga fake news ngayon, lalo na ngayong papalapit ang eleksyon. Ang chairman, si Congressman Ace Barbers, nasa linya natin mula sa 2nd District ng Surigao del Norte. Congressman Ace, magandang morning. Si Ka Jerry ito at kasama ko si Tina. Magandang morning, Kong Ace. Ay, magandang umaga, Jerry and Dina. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Hingi lang kami ng update, Kong Ace, sa hearing ng TRICOM sa fake news. Ano na bang development? Well, ganun pa rin ang nangyari. Hindi pa rin sumipot yung mga naimbitahan namin nung huling unang pagdinig nitong TRICOM. Dahil nga ang aming layunin talaga ay kumuha ng kanilang mga opinion tungkol dun sa paano ba papahinto o paano ba natin mapapahinto itong pagkalat ng mga fake news, no? At yung ginagamit kasi ang mga social media platforms para sa mga pampolitikal na mga layunin. Okay lang yun, mas para sa atin na Jerry, dahil nga karapatan nila yan. Pero kapag ito ay ginagamit para makapanirang puri o hindi kaya ay makapagkalat ng mga news na walang basihan o news na walang legal na basihan, mukhang may problema dyan because meron po tayong mga batas na nagbabawal po niyan. Yung mga influencer, mga vloggers na iniimbita ninyo na ayaw pa rin dumalo, anong action doon ng Kongreso? Well, ito yung kahapon ay show cause order na ito, no? At binigyan na mag-i-issue kami ng subpoena ad testificandum para sila ay sa pilitang humarap sa amin at magbigay ng kanilang testimonya. Alam mo kasi, Jerry, iniisip kasi nila na sila ay ko-contempt, sila ay i-detain. Hindi pa nga nag-uumpisa, yun na kagad ang iniisip nila. Dahil ba sa pagtawag namin, pag-imbita namin sa kanila, dahil nga sila ay may kinalaman sa pagpapakalat ng fake news, defensive agad. Yun ang aming nakikita dahilan, no? Pumunta pa sa Korte Suprema. Ayun nga. No? Nag-petition for a TRO. Sabi nga naman namin, kapag ka ang korte ay nagdesisyon, kami po i-respeto dyan sa desisyon yan. Samantalang wala pang desisyon yan, teka muna, gagawin namin yung aming nakikitang dapat gawin at ipagpatuloy yung constitutional duty ng kuliting ito na palabas ang katotohanan sa usapin tungkol dyan sa fake news. Paano kung ayaw pa rin? Talaga, ano pong kakahantungan? Kahit yung mga nag-file na yun ng petition sa Supreme Court, kung ayaw talaga. Magmamatigas, paano pong gagawin? Ito na, kapag sila hindi pa rin rumispeto, no, dito sa aming subpoena, mapipilitan po ang komite na sila ay i-cite in contempt. At kapag sila ay naging na contempt dito sa komite, meron pong karampatang parusa yan, no? Siguro sabihin na lang natin na pwede po namin silang i-detain, no? Dahil sa kanilang hindi pagrespeto o pagbawalang bahala sa imbitasyon ng committee ito. Dahil ayon sa aming rules, pwede namin silang i-detain. Paano naman po ito dahil yung ilang mga vlogger na imbitado kasi partner, yung ilan nabisita ko ang kanilang mga YouTube account at yung ilan ay naglalabas ng mga statement nila kaugnay sa bakit hindi sila dumalo. Ito po ba ay namomonitor ng TRICOM at yung po ba maituturing na sagot nila doon sa hindi nila pagdalo? Alam mo, Dina, yun kasi nga, yun yung matindi. Sila inimbitehan ng formal na imbitasyon, ano? At sila ay, bago pa dumating yung unang pagdinig, yung araw ng unang pagdinig namin, talagang nakikita mo, namomonitor namin na sila ay nag-uusap-usap, sila ay haharap, no? Yung iba nga, nagmumura pa. Kaya akala namin darating, no? Bigla na lang pumunta sa Korte Suprema at marami nang sinabi
wala pa nga kaming ginagawa. Keso i-detain daw sila, keso trap daw yun, keso iipitin daw sila para lang sa ganun ay sila ay mapahiya. Marami naman silang mga kasamahan na nandoon din. No? Kaya kahapon, meron pong 5 dumalo. Nung una, meron pong 3 dumalo. So, wala naman kami dinitain. Kami, ang ginawa po ng komite ay humingi po ng opinion sa kanila kung paano po palalakasin ang regulatory policy na gagawin natin dito sa papatupad sa mga social media platforms. Natatakot sila na i-contempt ninyo pag habang nandyan, pero ang hindi nila alam, lalo silang makukontempt habang Hindi sumisipot. ini-snub ang TRICOM, Kong. Yes, tama. Jerry, no? Ang dami na ngang sinabi, ang dami ng mga meron pang medyo kung magsalita, di ba parang nakakatakot nga dahil ang tatapang sa video. kanilang mga post Ang tatapang, nakakatakot ito. Sabi ko, marami akong kasamahan sinasabi, nakakatakot sila dahil gano'n nga. Sabi ko, bakit wala namang dapat, wala namang silang dapat ikabahala kung sila'y dadalo dahil hinihingi lang naman yung kanilang opinion. Wag lang silang magpapakita ng hindi pagrespeto, ika nga pambabastos, ika nga pagiging arrogante sa committee ito dahil hindi naman ang layunin dito, hindi naman papakita kung sino mas matapang Kaya respeto lang naman ang hinihingi natin. Ito Kong, ito'y ang target nyo at iniimbestigahan mga personalities, mga vloggers, influencers. Ano naman ang sagutin ng platform? Halimbawa ng YouTube, Facebook at TikTok at iba pa. Yun, kagaya kahapon, no? At saka yung unang pagdinig, hindi din dumalo itong Meta o yung Facebook. Yung sa Instagram, inimbitahan din namin. Although yung TikTok nung last hearing, ang sinabi, ay hindi talaga sila makakadalo. At kahapon, dumalo yung YouTube, no? At nagpaliwanag siya. Meron kaming mga tinanong. Ayon sa kanyang mga sagot doon sa mga tanong, unang-una na-discover namin, siguro wala po palang binabayarang buwis, no? Yun ang pagkakaintindi namin. Sabi namin, di ba meron nagbibigay sa kanila ng advertisement. So, kung sa ganun, sila'y kumikita. At bakit hindi sila nagbabayad ng buwis? Tinanong namin ang BIR. Ang sabi naman ng BIR, ayon sa kanilang memorandum circular, kailangan daw voluntary. Naisip namin, siguro dapat ang gawin nating batas ay i-compel ito sila, no? Na yung mga vloggers, ang tinutukoy nyo? Vloggers and influencers? Yung vloggers, influencers, including the platform. Okay. Yes, Kasi, alam mo, kumikita rin sila dito, meron silang negosyo rito. Ang kanilang sinasabi, doon sila nagbabayad ng buwis doon sa kanilang mother company, no? Halimbawa, yung YouTube daw ay nasa Amerika. Pero bakit sa Amerika ay nag-a-add sa kanila dito ay Pilipino? Dito, sa atin. Kaya nga. So, isa yan sa pwede naming tingnan at isama sa aming committee report, no? Pangalawa, titingnan din namin, ano ba yung liability o accountability nila? Halimbawa, meron pong isang YouTuber na walang ginawa araw-araw kundi magmura. Murahin. Magmura ng magmura. Magmura na magmura, manawagan ng kaguluhan sa bansa, iba nananawagan ng people power o hindi kaya ay kukita, diba? Ini-incite yung mga tao for ini-incite to sedition, diba? Yung mga ganun ba, ito ba ay dapat palampasin? Dahil meron tayong freedom of expression o freedom of speech, dapat i-regulate. Diba? Kaya nga napakahalaga, Jerry, na magkaroon ng polisiya nang sa ganun, hindi naman po natin ma-stifle yung freedom of expression ng ating kababayan. Karapatan natin yan
ayaw naman nating mapigilan yan. Oo. Kung ito ba sa atin ng kapakanan din ng ating mga nakikinig ngayon, since namomonitor na natin itong pagbabanta, sabihin na natin, labis na yung pagmumura, yung expression, freedom of expression, over the limit na, kumbaga. Hindi ba ito ay direkta na lamang kasuhan at wag nang dumaan sa pagdinig ng TRICOM? Dahil mukhang iwas na iwas at ilag na ilag itong mga vlogger sa pagdinig ng kamera. Pag kamera ang nagpatawag, mukhang ayaw dumalo no? Baka pagka ibang agency na may kaso agad, ayan na yung kaso na kailangan nila harapin. Pwede po ba yun? Well, kasi kapag may krimen na nagawa, no, halimbawa, nag-issue ng isang libel na statement, no, pwedeng kasuhan ito ng libel, pero ang pwedeng kumaso rito yung aggrieved o yung nabiktima, no? Personal kasi itong krimen, no? So dapat yung naapektuhan o yung nasaktan, no, sa sinabing statement, siya mismo ang magpapail ng kaso. Yun nga kaya makikita mo rin yung komentaryo ng ibang vloggers na in-invite namin na hindi na lang kayo mag-file ng kaso para yan ang lagi nila sinasabi. Kasi ang layunin naman ng TRICOM hindi para kasuhan sila, kundi ang layunin ng Quadcom ay magkaroon tayo, mag-usap tayo kung ano yung pwedeng gawin nating pamantayan o hindi kaya yung polisiya sa ganun ay hindi po maabuso ang pagkakas ng mga social media platform. Yun ang importante doon. Pero anong nakikita nyo kung na regulation dyan sa mga platform? Paano natin i-regulate? Andun ba na ba kayo sa puntong kailangan na talagang i-regulate ang mga social media platforms? Well, sir, yung amin talagang kailangan gawa ng pamantayan, ika nga, yung ano ba ang limitasyon, no, ng isang vlogger sa paggamit ng isang social media platform, halimbawa Facebook. Hanggang ano po ba yung dapat niyang limitasyon sa pagsasalita, no? Dito sa Facebook without of course yung pagsikil o pagtigil doon sa kanyang freedom of expression. Napakahalaga na lagi kasi nilang pinapakalat na wala kaming hindi daw namin alam ang batas na no law shall be passed abridging the freedom of expression. Ito daw po ay nakasaad sa ating saligang batas. Alam naman natin yun. Hindi naman yun ang layunin At tayo hindi magpapasa ng batas na mapigilan itong sinasabing freedom of expression, freedom of speech. Protect out po natin yan. Pero ito pong bagong social media platforms na dapat magkaroon tayo ng code of conduct o code of ethics. Kagaya ninyo sa broadcast, diba? TV and radio, kayo ay nasa ilalim ng isang regulatory body na ang tawag ay KPP. Diba? Hindi naman kayo pwede maglabas ng news basta-basta. Kapag merong news item, binaverify nyo ito, binavalidate nyo ito bago nyo ilabas. Diba? At hindi naman kayo pwede magmura. Wala naman magagaling na journalist, na broadcast journalist, kagaya ninyo na nagmura. Diba? Hindi lang dapat meron tayong decency, meron tayong regulasyon. At higit sa lahat, hindi dapat payagan yung pagkalat ng fake news. Correct. Hindi dapat maging instrumento ang mga social media sa paglaganap sa fake news. Kaya nga, sa ibang bansa, may mga bansang binan ang ilang mga social media. Sa iba naman, sobrang limit. May mga regulasyon silang, may mga ini-impose silang restrictions sa mga social media. Dito ba sa atin pwede 'yon, Kong? Yung hindi yung influencer, hindi yung vlogger mismo, kundi yung mismo mga platform na ang peryahin. Pwede yan, Jerry, no? Dahil sa kanila hanap buhay itong platform Yes. So, dahil hanap buhay ito, dapat magkaroon ng regulasyon to. Kaya nga ang aking panukala, nag-usap-usap kami. Hindi kayo humingi ng prangkisa sa Kongreso. Diba? Gaya ng radio station sa Pilipinas. May franchise. Ng prangkisa.
TV station humingi ng franchise. So dapat social media, dahil bago ito, ganun din naman, may broadcast ito. Meron din itong reporting, meron din itong Para may regular program. Oo. So kailangan kumuha na rin ganun ang parang craft ipapanukala. kayo ng batas na kailangan kumuha na rin ng franchise ang mga social media Or platforms. license. Ako personally, yan ang aking panukala sa akin. I don't know with my colleagues dun sa committee, no, o sa Kongreso. Kaya nga ipopropose ko yan. Kung matalo tayo sa desisyon ng karamihan, wala po akong magagawa. Pero para sa akin kasi naniniwala ako na una, ang social media platforms, isang negosyo yan at kumikita yan. Di ba? So, hindi po sila nagbabayad ng buwis So, dapat, natin yan, buwisan natin yan. Pangalawa, walang regulatory policy kung paano ginagamit yung kanilang basta sinabi lang nila, kami ay merong mga rules na sundin nyo. Paano naman halimbawa, ipagpayag nila ng pagmumura, para sa akin, personally, Jerry, dahil yung mga anak ko ay may access halimbawa sa Facebook, ayoko naman napapanood nila yung mga nagmumura o Oo, saka ngayon kong Ace, may mga artificial intelligence na AI or yung deepfake technology na ginagamit din. Ang dami kong napapanood ngayon sa YouTube, no? Na ginagaya yung ibang mga personalidad at yung pagsasalita nila, kahit hindi naman sila sa kanila mula yung statement na yun, nagte-trending, ang daming views, ang daming subscriber, na akala mo totoo, madalas mabiktima nito mga talaga? magulang ko. Mahilig manood sa YouTube. Totoo ba? Mapupuwi na lang ako sa bahay. Totoo ba na ganito? Naku, hindi yan totoo. Kundi ginamitan lang yan ng AI, deep technology. Sinabi ba talaga nito na ganito? Naku, talaga. Grabe pala talaga ngayon. Kaya tama yung ganyang mga investigasyon Oo. Alam mo, nakakalungkot itong merong technology, sinasabi yung deepfake, AI-generated, image, na kung saan, yung bibig mo, yung boses mo, pati yung facial gesture mo, o yung hand gestures mo kung nagsasalita ka, ito ay makukuha na itong AI, yung artificial intelligence. At pwedeng gawang ka ng kwento. Napaka, alam mo, nakakatakot na ito dapat para sa akin, yung paggamit ng AI, dapat siguro meron ding tayong batas dyan. Dahil kaya ako ng bill tungkol dyan. No? Since last Congress pa, unfortunately, hindi pa napapasa ito hanggang ngayon sa Kongreso. So, I think dapat sabay-sabay yan at tupagin. Oo. At kami kasama ninyo at kami sumusuporta yan sa pagsugpo, paglaban sa fake news sa Congress. Bang, maraming salamat sa oras Maganda umaga. Okay. Maraming salamat, Jenny and Dina, and more power sa inyo. Maraming salamat. Congressman Ace Barbers, 2nd District, Surigao del Norte.